Welcome sa another accounting tutorial. Ituloy lang natin itong naantalang part 2 ng standard costing, no? And variance analysis. This time, let's make it more challenging, pero syempre, um, kayang-kaya pa rin intindihin. Okay? So, let's jump agad sa mix and yield variance. Ang mix and yield variance po, ito po yung variance analysis na nagkukumpara ng actual cost with standard cost to identify inefficiencies. Two important sub-variances ng material and labor usage are mixed variance and yield variance. No, mamaya, hihimay-himayin naman natin to. Pero, kailangan mong maintindihan na may sub-variant yung usage or efficiency variance na kung tawagin ay mix and yield variance. Okay? So, let's start first sa mixed variance. Ang mixed variance po, this is the difference between the actual mix of inputs, materials or labor used and the standard mix expected. Value that standard cost. No? From the word itself, no, mix of inputs. Ano ba yung nilalagay? Materials, di ba? Number of hours, inputs yun. And yung standard mix na ine-expect nila. No? Example, kung ang product, re-require siya ng 60% na material A tsaka material B. Pero, ang naging actual, 50-50. Doon papasok yung mixed variance. No? Ang standard mo, 60-40. Pero nung ginawa mo na, ang na-consume mo, 50% ng A at 50% ng B. Yung difference nun, yun yung tatawagin nating mixed variance. Okay? And remember, ang focus ng mixed variance is yung proportion ng inputs. Kapag input ang usapan, mixed variance ka. No? So, ano naman po yung yield variance? Yung difference po between actual output achieved and the expected output from the inputs consumed valued at standard cost. Sir, ano raw? Diba? So, example lang natin para mas maintindihan. Example, 100 kilos ng materials is expected to yield 90 units. Pero, only 85 units yung na-produce. Ilan yung materials mo? 100 kilos. And yung 100 kilos na yan, expectation mo, 90 units yung may-yield or yung magagawa. Pero, ang actual production mo, naging 85 lang. Diba? Hence, we can say na ang yield variance, ang focus niyan is output from inputs. Ano ba yung na-produce mo galing dun sa materials mo, galing dun sa mga inputs mo? Kaya nga yield or output. And take note, mix and yield variance analysis is applicable to both materials and labor costs. Both direct materials and direct labor, meron silang mix and yield variance. Alright. Relax lang, no? Alam ko medyo bago to sa inyo, pero ano lang, relax lang. Kasi isa-isahin ko naman eh. No? So, let's start first, di ba? Kung naalala ninyo yung template natin sa part 1 ng standard costing natin, may template tayo for direct material, di ba? Meron yung actual quantity, actual standard price, standard quantity, standard price. Ang sabi natin, yung standard quantity allowed for actual production, no? Standard quantity per unit multiplied by actual production, yun yung magiging standard quantity allowed for actual production. Remember, price variance or spending variance and quantity variance, usage variance, or efficiency variance. Huh? Sir, saan papasok dyan yung mix and yield? Dyan po sa quantity variance. Kapag if-further mo pang i-analyze ang quantity variance, magbe-breakdown pa yan into mix and yield variance. Diba? Ang daming subset, ang daming details. Kaya nga po part pa rin ito ng management accounting. Sabi natin sa management accounting, detailed yan. No? Madaming subset. Alright. So, paano naman i-compute? Ano naman yung computation natin or template natin pag mix and yield variance na when it comes to materials? Eh, ganun lang din. Mayroon tayong actual quantity,
actual price. Pero, may iba na. May actual quantity of inputs, multiply mo ulit sa standard price. And, or to get yung price variance. No? And additionally, may bago ulit. Actual quantity of inputs na ginamit mo, multiply by average standard input cost. Na kung tawagin, ay ASIC. Bakit po ASIC? Kasi average standard input cost. Para mas maalala, no? ASIC na lang. Total standard input cost divided by total standard input quantity. Okay? To get mix variance. Again, consistent yan, no? Kapag mix, nabanggit ko, when it comes, kapag mix variance yan, we're talking about inputs. We're talking about inputs. Okay? And another, actual yield or output, i-multiply mo na naman sa average standard output cost na kung tawagin ay ASO. Ganun lang din, total standard input cost, pero yung denominator, standard output na. Sa ASIC, standard input ang denominator. Sa ASOC, standard output. Kaya mahalaga na mas para ma-refrain mo, ASIC ka dyan, input cost ako, ASOC ako, output ako. Pero regardless, kahit ASIC or ASOC, yung numerator mo parehas. Nagkaiba ka lang sa denominator. Okay? So, yung difference nung dito, yan na yung yield variance. Parang breakdown mo lang din. No? Kapag mix and yield yan, ito lang din yung quantity variance natin. Mas dinitil lang natin. Okay? So, tingnan natin sa first problem. Samsung Corporation manufactures candles in various shapes, sizes, colors, and scents. Depending on the orders received, hindi lahat daw ng candles require the same amount of color, dye, or scent materials. Yields also vary, depending upon the usage of beeswax or synthetic wax. Standard ingredients for 1,000 pounds of candles are, mayroon tayong standard. Ang dami agad binigay, sir. Bago lahat. No? Bago lahat. Pero, remember, mag-stick ka lang. Ito yung standard natin. Meron tayong standard input. Anong input yan? Ito yung mga beeswax, synthetic wax, sa paggawa ng mga candles. No? Kailangan ng colors, kailangan ng scents. No? Kung ito-total mo yan, yung mga standard input na yan, ito lang yung mix. No? 200 pounds daw ng beeswax, 840 pounds ng synthetic wax, no? 7 pounds ng colors, and 3 pounds ng sets. Kung ito-total mo yan po, yung 1,050 pounds, yan yung standard input mo. No? At iba yan sa standard output. Iba ang input sa output. Okay? Tapos, mayroon kang standard cost per pound. Yan, no? Partner yan. Okay? So, lahat yan standard. Tapos, sinabi siya, price variances are charged off at the time of purchase. During January, the company was busy manufacturing red candles for Valentine's Days. Actual. No? Actual na yung binigay sa'yo, actual production na. May actual input na beeswax, synthetic wax, no? Tapos, may actual output ka na rin. Remember, yung 20,160 actual input yan. No? Yung 18,500 actual output. Again, di ba pag mix input, kapag yield output. Kaya sa problem pa lang, pag binabasa mo na agad yung problem, sana naiintindihan mo na yung flow. Or meron ka ng idea kung ano yung nangyayari. Or kung ano yung aabangan mo kapag may tinanong sa'yo. No? Kasi ang requirement, compute the materials mix variance and the materials yield variance. So, isa-isahin naman natin to, no? Huwag kang magugulat. Solution, no? Shoutout. Sino ba magpapa-shoutout dyan? Sino ba mahilig magpa-shoutout? Si Christian, si Christian Owen. Mahilig mag-shoutout si Christian Owen, no? Shoutout sa'yo. Sino pa? Si Janiel, si Rizel. Mahilig din magpa-shoutout. Pwede ba sa susunod na lang yung mga iba, no?
So shout out sa mga estudyante ko sa UDD. Sige, kayong lahat na mga third year, mga fourth year, shout out sa inyo. Guys, grabe. Siguro pag nasa review center na kayo, tapos nakalimutan nyo tong topic na to, balikan mo na lang, no? Di ba? Balikan mo na lang. No? Hindi naman mawawala to, hindi naman illegal. No? Hindi naman to illegal, guys. No? Wag kayo matakot. Kayo, kasi may mga tinatago kayong illegal eh. Alam ko may tinataga, di ba? Alam ko may illegal kayo diyan, no? Pero ito hindi naman to illegal, no? May hilig kayo sa illegal eh. One time kasi napanood, may nakita ako nanonood ng ano. Saan mo nakuha yan? Sabi mo, sa Telegram, sir. Sabi. Ay, anyway. No, so shout out sa inyo. Kilala nyo na yan. So, tingnan natin. Di ba, meron nga tayong standard. Standard input, standard output. Oh. Sir, bakit mo pinakita yung standard cost? Aanhin mo yung standard cost, sir. Remember, sa ASOC, tsaka sa ASIC, meron tayong numerator na standard input cost. Standard input cost. Saan mo kukunin yan? Hindi binigay eh. Pero alam mo, binigay yung standard na input, may standard mix ka na, may standard cost per pound ka na. Hindi multiply mo na. May unit ka na, may cost per pound ka pa. No? E di kompleto na, may cost ka na. 200 pounds multiplied by 1 peso per pound, e di 200 yan. 840 multiplied by 0.20 per pound, 168. Ganun din sa colors tsaka sa cents. Kaya ang total standard input cost mo, 400. Oh. Solve ka na, may numerator ka na for both of them. Meron ka ng ASIC, meron ka ng ASOC na numerator. No? Tandaan mo yan, 400 yan, standard cost. Yan. Standard input cost, 400. No? Okay. So yan yung price variance natin, di ba? Actual quantity multiplied by actual price. Pero kapansin-pansin, no? Na walang binigay na actual price, sir. Meron lang binigay na standard price. Ito, standard cost per pound, yung standard price natin. Pero, walang binigay na actual price. Okay lang yun. E di hindi mo makukompute yung price variance kasi kulang ka. Okay lang. Kasi, ang tinatanong naman, mix and yield variance. Yung nandito, hindi naman ito, hindi naman yan. Ha? Okay lang na walang actual price. Basta merong standard price na kakailanganin mo to solve yung mix and yield variance. Okay? So, simulan natin. Ano ba yung actual quantity of inputs? Actual quantity of inputs, ito yung sinabi niya, actual production was, tapos nagbigay siya ng input, yun po yung actual quantity of inputs. I-multiply mo yan isa-isa sa standard price. O ganun lang din. May beeswax ka, may synthetic wax na 4,000 tapos 13,800, i-multiply mo dyan. Synthetic wax, i-multiply mo dyan. Ganun din sa colors, i-multiply mo dyan sa standard na yan. No? Alright? Okay? Procedural lang siya, pero kailangan mo siyang matutunan. So, ang total mo dyan, actual quantity of inputs multiplied by standard price, isa-isa dapat, no? 11,620. Okay lang, wala kang price variance. Hindi naman yung tinatanong. No? Now, actual quantity of inputs multiplied by average standard input cost. Ano ulit yung formula natin for average standard input cost? No? Pakita ko lang ulit. Meron tayong standard mix, meron tayong actual production of inputs. Tapos, ang average standard input cost natin is 400 na is total standard input cost divided by standard input quantity. Saan nakuha yan? 1,050, sir. Ito po, standard input natin, standard ito, input yan, kaya standard input natin, ito. Hindi ka pa pwedeng tumingin sa output ha kapag nasa mix ka. Wag mo po munang tignan yung output kasi nasa mix ka pa eh. Yung mixture ka pa eh. Inputs ka pa lang eh. Ayan o, input. No? Ito rin, input. Oh.
ilan ba yung actual quantity of inputs mo? No, 20,000. Sir, saan nakuha yung actual quantity of inputs? Ito lang din po, actual. Actual, ito. No, total lahat yan. Kaya napaka-importante, alam mo yung actual sa standard. Kasi kapag hindi mo ma-differentiate ano yung standard, ano yung actual, paano ka na pagdating sa formula? Alam ko mas mahirap na to. Minsan lang lumabas ang mix and yield variance sa standard costing, pero kung lumabas man yan, mahirap yan. No? Mahirap siya kung hindi mo naiintindihan kung ano yung process. Okay, so actual quantity of inputs, i-multiply mo sa ASIC. Na ASIC natin, 400 input cost standard over standard input quantity. So 20,160 times 400 over 1,050, that's 7,600. E di meron ka na. Meron ka ng mixed variant. Again, unfavorable na naman, sir, kasi mas mabigat yung nasa taas. 11.62 kilos siya, 7.68 kilos ka lang. Mabigat yan, unfavorable yan. Alright? So, nakaisa ka na. Meron ka ng mixed variance. No? So, mag-jump in naman tayo ngayon sa yield variance. Anong formula nung pinakababa? Actual yield or output multiplied by ASOC. ASOC ka na para maintindihan mo na. O meron na naman tayong actual production, meron tayong standard input and standard output. Now, ang formula ng ASOC, standard input lang din ulit. Standard input cost over standard output. Kanina, yung ASIC natin, input, input. ASOC, input yung taas, output ka na sa baba. Kaya naiintindihan mo, yung input cost mo, 400, yung output mo, standard output, 1,000 ka na. No? Kaya mahalaga na hindi ka nalilito. Alam ko, medyo naka-overwhelming siya sa iba. Pero tiyagain nyo lang. Tapos, ang sabi dyan, actual yield. We're talking about yield na. We're talking about output na. Kanina, input tayo. Ngayon, output na. Ito na, actual output ka na. Okay, multiply mo sa 400 out of 1,000. Ang makukuha mo dyan, no? 7,400. Hence, meron ka ng yield variance na 280 unfavorable, no? Kasi mas mabigat yung nasa taas na naman. Kaya kung tatanungin ka, magkano yung efficiency variance mo or quantity variance, ipagsama mo lang yung mix and yield variance mo, you will get 4,220 na quantity variance. Okay? Pero syempre, ang pinaka lesson dito, yung mix and yield. Alright? So, nabanggit ko kanina, hindi lang sa direct material ang mix and yield. Meron din tayo sa direct labor. O parang ganun lang din sa dati. Diba, meron tayong template, standard hours, allowed for actual production, standard quantity per unit, multiplied by actual production. No? So, ganun lang din po ulit. Meron tayong rate variance and meron tayong efficiency or time variance. Na yung efficiency variance na yan, mabibreakdown ulit into mix and yield variance. No? So, ano naman pong template ng mix and yield variance when it comes to labor? Ganun lang din po when it comes to materials. Pero may counting pagbabago. No? Siyempre, we're talking about hours kasi sa labor. Hindi naman yan quantity. And we're talking about rate. Hindi naman yan price. Alright? So, yun lang naman yung nabago doon. Okay? Basta maalala mo lang na hours kapag labor, rate ka kapag labor. So, actual hours of inputs, so yan yung rate variance, actual hours of inputs multiplied by ASIC ulit, no? Hours tayo ngayon ha, hindi na po quantity. Kasi labor yan, number of hours na trinabaho mo. Ano bang input mo kapag labor? Trabaho, ilang oras ka nagtrabaho, ilang oras kang nag-aral, di ba? Yun yung input mo. Yun yung labor mo. Okay? To get, no? Yung ASIC natin, ganun ulit, standard input cost yung numerator, pero yung denominator mo,
standard input of hours. Kasi ang input mo dyan, yung trabaho mo, yung oras ng trabaho. No? So may mixed variance ka, and meron tayong actual yield or output, no? At average standard output cost or ASOC. Yung ASOC mo, input mo yan, tapos output mo. Yung output mo dyan when it comes to quantity na. Yung na-produce mo na galing sa trinabaho mo. Okay? So, ano lang naman, parehas na parehas lang naman. Huwag ka lang talagang malito dun sa pagkakaiba nila. So, tignan natin dito sa second problem natin. Dean Harry Corporations uses two different types of labor to manufacture its product. The types of labor, mixing and finishing, have the following standards. Again, naka-highlight yung standards. No? So, lahat ng to, nung nabanggit na yan, standard yan. Okay? Oh. Tapos, during January, the following actual. Actual naman yung binigay ngayon. No? So, na-differentiate mo na. May standard, may actual. Kakailanganin mo yan mamaya sa formula. And kapansin-pansin, binigay na yung standard ko. So, yan po yung numerator natin sa ASIC tsaka ASO. Wala ka ng problema. Pinag-multiply lang yan. Okay? Ang problema mo na lang siguro, ito total mo siya. Siyempre, total standard input cost. Eh sir, ano naman yung yield? Ay, ang yield po, yan, ito po yung output. Yan yung na-produce. No? And sir, ano naman yung mixing and finishing? Ito po yung input. Yung 500 tsaka 250, yan yung input mo. No? So, meron ka ng standard input, meron ka ng standard output. Ganon din sa action. Yung 4-5 mo na mix and finishing, yan po yung actual input. Yung yield, yan po yung actual output. No? Kasi, ano sa inyo to first time nyo sigurong ma-meet talaga ang mix and in. Kaya, huwag kayong manibago or sana masanay kayo sa type, sa structure ng mga tanong. Okay? So ano ba mga questions? Ano daw po yung labor mix variance and ano daw po yung labor yield variances? Alright. So solve na natin. Meron na naman tayong template, 'di ba? Actual hours times actual rate. Tapos binigay din po dun yung actual. No? Meron na naman tayong actual dyan. Ito, 4-5 na mixing and finishing. 4,500 hours, yun po yung input natin na actual hours. And again, binigyan ulit tayo ng standard rate. Ito po yung standard hourly rate natin. From there, multiply mo siya. 4,500 times 10, tapos finishing 3,000 times 5. I-total mo siya, that's going to be 60,000. No? Sir, wala akong rate variance, wala akong actual rate na binigay. Okay lang. Kasi hindi naman tinatanong yung rate variance. No? Okay lang naman. Kasi mix and yield na naman yung focus natin dito. No, sir? Paano naman, sir, yung nasa average standard input cost? O ganun lang din po, i-total mo yung standard cost natin na 6,250, meron ka ng standard input cost. And remember, yung standard input hours mo, hindi po iyan ha. In output yan, ang input mo, i-total mo yan, hindi lang tinotal sa problem. No, 750 hours. So, meron ka ng numerator na 6,250 and denominator na 750. And remember, meron ka na ulit na actual hours of inputs. Ilan po ba yung actual hours of inputs mo? 4,500 plus 3K, yan po ay 7,500. I-multiply mo sa ASIC, no? That's going to be 62,500. Favorable yan kasi magaan yung nasa taas. So, favorable mix variance ka. Okay? So, tingnan naman natin yung second. Mayroon ka ng mix, ngayon, yield naman. Anong usapan sa yield?
multiply mo dyan yung actual yield or output dun sa ASOC. Ano yung standard input cost natin? Ganun lang din, 6,250. Pero, ang pinagkaiba niya dyan, standard output ka na. Ang output mo na, 4,000 units. So, 36,000 na actual yield, na 36,000. I-multiply mo dun sa ASOC mo, that's going to be 56,250. Ang yield variance mo, unfavorable, mabigat yung taas. No? Kaya all in all, ang efficiency or time variance mo is 3,750 unfavorable. Pinagsama lang yan. Siyempre, mas mataas yung unfavorable, kaya net unfavorable siya. Alright? So, ang sagot dito sa questions natin, letter A silang. So, theory question. No? You can pause the video kung gusto nyong magsagot muna, no? Ano, may sagot na ba? So, tignan natin, basahin natin dito. Materials mix variance for a product is 450 unfavorable and the materials yield variance is 150 unfavorable. This means that, can say, di ba? Letter B. Kasi again, anong sabi natin, di ba? Ang materials quantity variance may further be analyzed by breaking it down into mix and yield variance. Yung mix variance mo 450, yung yield variance mo 150 na unfavorable. Hence, 600 ka na unfavorable when it comes to total or materials quantity variance. No? Kasi nga, yield and mix, component yan ng quantity variance. Alright? So, tingnan naman natin dito sa other topic natin, yung flexible budget. Medyo bago na to sa inyo, no? Pero, mag-stick lang tayo dun sa concept. Ang sabi kasi dito, ang flexible budget is geared to all levels of activity within the relevant range and is used to plan and control spending. Itong relevant range na yan, alam ko, na-introduce na natin yan sa cost concepts and cost behavior. No? Na yun yung puso ng flexible budget. Dinagdag pa dito, ang flexible budget will show the cost formula for each variable cost and total cost, possibly including fixed cost at various levels of activity. Na yung various levels of activity na yan within the relevant range. Familiar sa atin ang relevant range. Kaya ang flexible budget variance natin is actual result minus budgeted amounts for the actual level of activity. Ano yung budgeted amounts dun sa actual level ng activity mo. So, yun ang flexible budget variance. Siyempre, gusto kong isolve yan. Hindi naman po tayo basta-bastang magdi-discuss lang, no? A company produces a product with the following standard costs. So, mayroong materials, mayroong labor, variable overhead, and fixed overhead. Meron tayong total standard manufacturing cost. And remember, yung naka-asterisk na yan, no? Para yan sa fixed overhead na based sa capacity level of 5,000 units. Alright, so yung mga 10, 32, 24, 16 per unit yung mga yan. 82 pesos per unit tayo. No? So questions, no? Ito po yung mga tanong, no? Mamaya uulitin naman natin iyan. Alright, so meron din tayong number 3 and meron din tayo number 4. So, tingnan natin sa number 1. No? Ang tanong sa number 1, if a flexible budget for 4,500 units, 5,000 units, and 5,500 units is prepared for a certain month, the budgeted costs are, so may flexible budget daw, and yung within various levels of activities. Okay? So, ano ba muna ang concept ng flexible budget? Kasi pinapaprepare tayo ng flexible budget eh.
Remember, ang flexible budget, also called variable budget or dynamic budget, shows the budgeted cost for different activity levels. No? If the activity levels for which the budget is being prepared are within the relevant range, yung total budgeted variable costs vary directly with the activity levels, while total fixed costs remain unchanged despite the changes in the activity levels. Familiar? Familiar na familiar. Ito lang naman po yung tinutukoy niya. Yung variable cost mo vary directly. Direct siya with the activity levels. Kung tumataas yung activity levels, tumataas din yung variable cost. Pero yung total fixed cost mo, despite kahit magbago pa yung activity levels mo, ganun pa rin, constant pa. No? So, yun po ang flexible budget. No? Ang total budgeted fixed cost, computed lang yan based sa capacity level or yun po yung denominator level. No? O ibang tawag dyan, normal capacity. Practical capacity. Okay? So, balikan natin doon sa number 1 natin. Kasi kanina may binigay. May materials, may labor, may variable overhead, may fixed overhead. No? And nabanggit kanina, ano daw yung magiging cost mo kapag ganun yung number of units na na-produce. May 4,500 na units na produce, 5K naman siya, and 5,500 daw siya. No, assume naman natin within the relevant range niya. No? Tignan natin, variable cost, 10 pesos per unit ka, di ba, when it comes to materials. Di ba? Ilan yung na-produce mo, budgeted production mo in units kapag 4-5, ilan yung ma-incur mong materials dyan? E di 4,500, multiply mo dun sa 10 pesos per unit, that's going to be 45K. Ganun ulit sa pangalawa, 5,000 units, multiply mo dun sa 10 pesos per unit, no, 50K. Nagba-vary siya, di ba? Kasi variable cost. It vary directly with the activity levels. Kapag tumataas yung activity levels mo in units, syempre tumataas din yung materials mo. Okay? Eh, ganun din sa labor, 4,500 times 32, 144K. Eh, pataas ka, 5K ka ngayon, 160K, mas tumaas ka, 55, 176K. Ganun din po sa variable overhead, vary directly. 108 ka nung una, pataas ng activity levels mo, 120K, tapos 132K. Kaya ang total budgeted variable manufacturing cost mo, no, for 4,500 units is 297,000. Meron kang 330,000 for 5K, tapos 363 naman kapag 5.5K units. Okay? Sir, paano naman yung fixed overhead mo? 16,000 or 16 per unit times 5,000 units yan. No? Fix yan. Fix yan. Kung kapansin-pansin mo, 4,500. Sir, 4,500 naman yung units ko. Pero bakit minultiply pa rin sa 5,000 units? No? Again, di ba? Yung concept natin sa fixed cost, regardless of changes in the activity levels, constant na yan. Na-base mo yan sa capacity level. Based siya sa practical level or normal capacity na 16 per unit, multiply mo lagi sa 5,000 units kasi yun nga yung normal capacity. Okay? So, ganun ulit. Pag 5,000 units, same lang din naman. Ganun ulit, di ba? Or, di ba, sabi nga natin, remains constant yan regardless of changes in activity levels. O, ganun ulit. Pag 5,500, kahit 5,500 pa yan, 80K ka pa rin. Fix yan eh. No? Paano mo malalaman magkano yung amount ng fixed overhead? So, 16 per unit, i-multiply mo dun sa capacity level. So, 80K yan lagi. 80K yan regardless of changes in activity levels. No? Tumaas man or bumaba. E di meron ka ng total budgeted manufacturing cost na 377K, 410K, tapos 443K. Okay, so mahalaga na maintindihan mo na ngayon yung flexible budget. Kasi alam ko first time nyo siguro itong mamit eh. Or siguro baka nanibago ka. Pero sana magets mo na siya.
No? Yung variable mo, nagbabary yan directly, pero yung fixed overhead mo, laging fixed yan. Hanapin mo yung capacity level, doon mo i-multiply yun na yun lagi. No? Hence, ang sagot sa number 1 is letter C. Okay? So, tingnan naman natin sa number 2. Assume that X is the number of units to be produced and TBC is the total budgeted cost. The flexible budget formula that the company may use to compute total budgeted cost for any value of X within the relevant range is, so hinahanapan tayo ng formula. No? The flexible budget formula is used to compute the total budgeted cost. It is composed of the total variable cost and total fixed cost. O parang ganyan lang din. Para siyang high-low method. Or parang ganun na ganun nga talaga. Di ba? Sa high-low method, yung sa formula natin. Now, y is equal to, di ba? Y is equal to bx plus a. No? So, meron tayong total budgeted cost. Sabi niya, total variable cost, it can be broken down into variable cost per unit multiplied by number of units and idagdag mo dyan yung total fixed cost. No? So, meron tayong mga standard variable cost per unit kanina, 66. Eh, yun na din po yung variable cost per unit natin na 66. Okay? Tapos, sabi kanina, may total fixed cost tayo. Yung fixed cost na yan, fixed yan, hindi yan nagbabago. Denominator level natin or capacity level natin, 5K, multiply mo sa per unit fixed cost, no, 80K yan. Hence, we can say na ang formula natin is 66x plus 80K. Yung x, it represents the number of units. No, kaya ang sagot sa number 2, letter 2. Alright. No, so, tingnan naman natin dito sa number 3 and number 4. Assume that during the month, the company actually produced 4,800 units and incurred actual total manufacturing cost of 400K. How much is the flexible budget for the actual production? Again, ang concept ng flexible budget, nag-a-adjust yan for the actual production. No? Yung budget mo, na-determine mo at the beginning of the year. Pero, nag-a-adjust siya kapag may na-produce na actual, kapag end of the year. Yun ang sinasabi ng flexible budget. From the word itself, flexible nga siya eh. Nag-a-adjust siya sa actual production. Okay? So, ang budget mo dyan, 66x plus 80K. Ang na-produce mo nga talaga is 4,800. So, 66 times 4,800 plus 80K, that's going to be 396,800. No? How much is the flexible budget variance for the month? O, may idea ka na ba? No? Ang actual cost mo, ang actual manufacturing cost mo, 400K. No? From question number 3. Pero, ang budgeted cost mo lang for the actual production, or yan yung flexible budget mo, 396,800. Familiar, no? Mas mabigat yung nasa taas. Ang na-budget mo lang kasi na cost is 396,800. Pero ang actual mong na-incur, 400K. Nag-overspend ka. O, unfavorable yan. 3,200 unfavorable flexible budget variance. No? So, yun yung concept ng flexible budget. Kaya ang sagot sa number 3 and number 4, boy and apple. No? Kung merong flexible budget, meron din naman tayong tinatawag na static budget. Ang sabi natin, pag static budget refers to the budget that is set at the beginning of a budgeting period and that is geared to only one level of activity, the budgeted level of activity. Hence, pag sinabi natin static budget, yun na yun, hindi na gumagalaw. Kung ano yung binudget mo nung January 1, yun na din yung budget mo ng December 31. Wala kang pake kung ano yung actual production mo. Diba pag flexible budget, kinukonsider mo yung actual production. Pero pag static budget, wala kang pake kung ano yung magkano yung actual production. Basta ito yung sinet kong budget. Yun na yun. Fixed na yun. No?
Kaya ang static budget variance mo, actual results minus static or master budget amounts. No? Ang ibang tawag po sa static is yung master budget natin. Na may other topic pa rin naman tayo when it comes to master budget. Na part pa rin yan ng budgeting. Okay, inintroduce ko lang sa inyo. Ang problem number 4, sige, tignan nga natin sa problem na to. Suppose a company expects to sell 10,000 units in March. It prepares a static budget based on that assumption. No? Variable cost, fixed cost. If the company actually sells 8,000 units and incurred total manufacturing cost of 900K, ito daw yung actual production mo. No? Tapos meron ka ding actual cost. Ano naman yung static and flexible budget variance? No? Dito, ipaalala ko lang sa inyo yung standard variable overhead rate. Diba? Doon sa part 1, nabanggit natin yung standard variable overhead rate when it comes to solving 3-way, 4-way, 2-way analysis ng overhead variances. Tapos meron din tayong standard fixed overhead rate. Anong pinagkaiba nila? No? Siyempre, ito gamit na actual production, normal production. Tapos ito variable lang, ito fixed lang. No? Pero dito, meron tayong tinatawag na predetermined overhead rate. Na kapag predetermined overhead rate, budgeted yung numerator, budgeted din yung denominator. Kapansin-pansin, iba yan dito sa standard. Kasi nakabase yan sa actual, nakabase yan sa normal. Pero dito sa POHR or POR, or predetermined overhead rate, budgeted siya. Ano to? Relevant to. Kasi, kung ipagkukumpara natin yung standard sa budget, magkaiba sila. No? Though, parehas silang predetermined cost. Pero ang primary difference nila is yung standard, unit yan. Unit amount yan. Pero yung budget, nakatotal yan. Alright? Okay, so yun lang naman yung gusto kong iparating sa inyo. Kasi dito, since budget tayo, we're talking about budget, kaya siya naka-per total. No? Kaya, pero, pansinin pa rin natin, no? I-compute pa rin natin yung predetermined overhead rate niya ng variable cost. Meron tayong predetermined overhead rate ng variable cost na 60 per unit. Paano nakuha? 600K divided by 10,000 units. Yun yung budget mo. No? Budget na overhead rate mo when it comes to variable cost. Siyempre, meron ka ding budget overhead rate when it comes to fixed cost na 20 or 200K divided by 10,000 units. No? So, paalala ko lang yan sa inyo. Kasi mahalaga to sa pag-compute natin ng flexible and static budget variance. No? Sabi ko nga, may POHR ka dyan. Sabi din, may actual production na 8,000 units. Tapos 900K na actual cost. Anong actual results mo? 900K na cost. Ano yung flexible budget mo? Diba? Sabi natin, pag flexible budget, nag-a-adjust yan sa actual production. Pero ang mag-a-adjust lang for actual production ay yung variable cost. Ilan ba yung actual na nabenta? 8,000 units. Pero ang ina-expect mong ibenta, 10,000 units lang. Flexible budget ka, mag-a-adjust ka for actual. No? Tapos, i-multiply mo dyan yung predetermined overhead rate mo. No? Hence, makukuha mo na yung variable cost per total mo na 480K. Sa fixed cost naman, wala kang paki. Regardless of changes in activity levels, yung fixed cost budget mo na 200K, yun na yun. Nakabase na yan sa normal capacity mo na 10,000 units. Kahit maiba pa yung production, wala kang paki dyan. Fixed cost yan. So, i-total mo 680K. No? E di meron ka ng flexible budget variance na compute mo na. Kasi, pag kumpara mo yung actual dun sa flexible budget, may unfavorable ka na 220K na flexible budget variance. Sir, paano naman yung static budget? Diba? Nabanggit ko sa static budget,
yun na yun. Kung ano yung na-budget mo nung unang period, yun na yun. Regardless of changes sa activity levels. No? Wala kang paki kung 8K man yan. So kahit variable cost yan, no? 'Di ba? Sabi natin, pag flexible budget, yung variable cost vary directly. Pero pag static budget ka na, kung ano na yung naset mo at the beginning of the period, yun na yun. Ganun din sa fixed cost. No? It does not change even if actual activity differs. Nakaset ka lang sa isang activity na 10,000 units ka lang. Okay? So, 800K ka for static budget. Now, meron tayong difference. Diba? Kapansin-pansin, meron tayong difference na 120K sa flexible budget and static budget na kung tawagin ay sales volume variance. Bakit? Kasi nga, di ba, saan ba sila nagkaiba? Dito sa volume. No? Diyan sila nagkaiba eh. Nabenta mo 8K. Pero ang expectation mo 10K. Eh dyan lang naman sila nagkaiba sa fixed cost, parehas sila. Kaya may tinatawag tayong sales volume variance na difference ng flexible budget and static budget na alam natin favorable yan. No? So saan dyan yung static budget? O yan lang din yun. Yung big picture niyan na actual results, i-compare mo dun sa static budget na yan, 100K na unfavorable na static budget variance. No? Actual, compare mo dun sa static budget. Or pwede rin gusto mo, syempre, sige, ipag-add mo na lang silang dalawa. Pero mas magigets mo talaga kung actual versus static budget. Alright? So, try nyo pong i-post dito sa theory question number 2, no? No? So ano pong sagot? Anong sagot ninyo? Napahinto nyo na ba ako? Napahinto nyo na ba ako? Diba kasi, dito kasi sa YouTube, guys, makapangyarihan kayo. Pwede nyo anong gawin, kung ano rin yung pwede nyo gawin sa akin, di ba? Pwede nyo akong panoorin kahit saan, di ba? Pwede nyo akong ipat, di ba? Pwede nyo akong i-fast forward, pabalikin. Pero po pag actual face-to-face discussion, ay hindi naman po ako pwedeng bumalik. No? Hindi naman po ako pwedeng i-rewind pag nakikita nyo ako sa personal. So, ang sagot sa number 2 natin is letter B. Isa-isahin naman natin. Ba, ang tanong, the primary difference between a fixed or static budget and a variable flexible budget is that fixed budget is a plan for a single level of sales. No? While a variable budget consists of several plans. Correct. One for each of several level of sales or other measure of activity. Correct. Diba pag fixed or static budget ka, isang level ka lang. No? Pero pag flexible or variable budget ka, several plans. No? Wide range of activity. Yan. Kapansin-pansin, no? Yung letter A. We're not talking about changing after the period eh. But whether the budget adapts to different activity levels. No? Hindi siya ganun katotoo. Alam natin na yung fixed budget cannot be changed after the period begins, while a variable budget can be changed after the period begins. Yes, somehow true. Pero ang issue here is not about changing after the period begins. It's about kung sino yung nag-a-adjust kapag nagbabago yung activity levels. No, yun yung main primary difference nila. Yung isa nag-a-adjust, yung isa hindi. No? Nag-a-adjust saan? Sa activity levels. Letter C, mali din po. Kasi they both include fixed and variable costs. No? Whether static ka man or flexible, may variable and fixed cost ka. And yung letter dog, budgets aren't limited to asset acquisitions or only variable expenses. Hindi lang naman sila naka-fix sa asset acquisitions. Madami pa silang natatamaan.
Alright? So, letter boy yung sagot. Now, tignan naman natin dito sa problem number 5. Another problem. Kasi may gusto lang akong ituro sa inyo. No? A company produces single-colored t-shirts. The following standards for one t-shirt have been established. So, meron tayong direct materials, direct labor, standard prime cost. Pansin-pansin, no? Doon sa part 1 natin, na-discuss natin yung standard cost per unit. Dito kasi, baka pansin-pansin, walang sinabi, sir, ano to? Ano yung piso na yan? Ang daming piso, sir, ang daming amounts, hindi ko alam ano yan, per unit ba yan? No? Pero, nabanggit natin dun sa part 1 na sa pag-compute ng standard cost per unit, meron kang standard price tapos standard quantity. Ipag-multiply mo yun, makukuha mo yung standard cost per unit. Saan dito yung standard price? Di ba? Pwede to. No? Standard quantity. Yan, no? Ilang quantity yan? 0.5 meters. At what price? 2 pesos per price. Kaya kung pinag-multiply mo yan, standard cost per unit ka. Naka per unit siya. No? Ganun din, no? Ganun din po sa direct labor. Quantity mo dyan, no? Standard rate kapag labor, 0.15 hours, tapos standard price mo na 9 pesos. 9 pesos per hour. During the year, 20,700 meters of fabric were purchased and used. No, pansin-pansin. Part 1. Ilan yung na-purchase, ilan yung nagamit, yun na din, 20,700 na rin. So, yung actual quantity purchased is equal to actual quantity used. So, tatlong ano ka lang dito, tatlong row ka na. No? Walang apat dito. When it comes to direct materials variances. Ilan yung na-produce? 41,300. Yung actual prime cost mo, no? 38,295 and 57,226. Alright. Ano yung requirement? Compute the materials and labor variances associated with the production of t-shirts last year, labeling each variance as favorable or unfavorable. And prepare journal entries for the following: purchase of materials, issuance of materials, addition of labor to work in process, and closing of variances to cost of goods sold. Ito yung bago. Yung paano mo siya i-journal entry. Paano mo i-close yung variances to cost of goods sold. Okay? So, tignan natin. Simulan natin sa direct materials. Sabi ko nga, kung ano yung na-purchase, yun din yung nagamit or na-consume. So, ganun ulit. Tatlo na lang yan. No? Actual quantity times actual price, actual quantity times standard price, standard quantity times standard price. Ano ulit yung standard quantity allowed for actual production? Standard quantity per unit multiplied by actual production. Ano yung standard quantity per unit mo dyan? Ito po, 0.50 liters. No? Ilan yung actual cost mo ng direct materials? 38,295. Yan na din po. No? Ilan yung actual quantity mo na nagamit and na-purchase din? 20,700. Ilan yung standard quantity allowed for actual production mo? 20,650. Paano nakuha? 0.50 meters multiplied by actual production na 41,300 t-shirts. I-multiply mo again yan sa standard price mo na 2, you will get 41,400. Hence, meron ka ng 3,105 favorable na price variance. Ganun ulit, multiply mo sa 2, that's 41,300. Meron ka ng quantity variance na unfavorable or usage variance. Okay? No? Alam nyo na to. Pero paano mo yan i-journal entry? No? Paano mo i-journal entry? Alam mo na mayroon kang price variance, quantity variance na favorable and unfavorable respectively. Anong journal entry na? Nag-purchase ka ng materials, 41,400 debit, accounts payable. Then, price variance mo,
favorable or credit variance yan. Ano ulit sabi natin pag favorable variance? Credit variance yan. No? Ano ba yung price variance natin? Favorable eh. Hindi dapat alam mo, i-credit mo yan. Anong tawag sa kanya? Material price variance. Favorable variance or credit variance. Anong treatment dyan? Deducted yan from cost. Kasi income in nature siya, dapat mababawasan yung expense mo dyan. Para hindi ka malito no, sa journal entry. Tandaan mo, itong first na row, no, yan po yung accounts payable. Yung gitna, yan po yung inventory. And yung dulo, yun po yung work in progress. No? Di meron ka ng accounts payable, di ba? Hindi ilagay mo dyan yung total. Total yan, no? Tapos, may inventory ka, yung gitna, ilagay mo yan sa gitna. Tapos, syempre, ang alam mo, may price variance ka na favorable. So, yan yung naka-credit. Favorable siya, kaya credit siya. Again, di ba, mag-i-incur lang or mag-occur lang ang price variance kapag nag-purchase ka ng materials. Baka siguro nakatipid ka nung bumili ka ng materials, kaya naging favorable sa'yo. Okay? Sir, paano naman na kapag in-issue mo na yung materials sa production, nilagay mo na yung materials? Diba? Yung 41,300, yan na po yung work in progress. Ilalagay mo na siya sa production. Tapos, yung 41,400, no, na inventory mo, i-issue mo na siya. So, nawalan ka na ng inventory. Ano yung difference nila? Unfavorable. Ano ulit sabi natin pag unfavorable? Debit variance. Adverse variance. Kaya naka-debit yung materials quantity variance natin. Anong treatment sa kanya? Added sa cost. Kasi unfavorable eh. Di expense yan. Dagdag sa cost. No? Okay? So, yan lang yung bago. Yan lang yung gusto kong ipakita na bagong mundo ng direct material variances ay yung journal entry naman. Okay? So, paano naman sir kapag yung direct labor? No? Ganun ulit. Meron tayong template, actual hours times actual hours, tsaka standard rate, standard hours allowed for actual production, multiply by standard rate. Ganun ulit. Standard hours per unit, actual production. Ilan yung actual hours natin na na-consume? Diba? Ito po, 6,200 na actual hours. Ilan yung cost niya? 57,226. So, kahit hindi mo napukunin yung actual rate, kahit hindi mo na kailangan kunin yung actual rate, kasi binigay naman na yung actual cost. No? E sa pag-compute naman ng variances, actual or yung total cost yung kailangan. Okay? So, sabi tayo sa actual hours, tapos i-multiply mo sa 9, standard rate, ito po, kaya 55,800. Kaya ang rate variance mo is 1,426 na unfavorable. Okay, ganun din naman po sa standard hours, di ba? 0.15 multiply mo sa actual production na 41,300 t-shirts. So 6,195. I-multiply mo again sa 9, diba? 55,755. Unfavorable ulit yung time variance mo or efficiency variance. Pero again, ang main concern mo dito, journal entry. So, ganun lang din. Ulit, paano mo yan i-journal entry? Paano pag nilagay mo na siya sa work in progress mo? No? Remember, meron ka lang namang dalawa dito na kailangan mong matandaan. Yung pinakataas, yun po yung accrued payroll. Pinakababa, work in progress yan. Kasi, yung sa labor kasi, ilalagay mo na siya lahat sa production. No? Lahat yan, pang production na. Yung trabaho mo, yung ginagawa mong trabaho, pang production na yun. Yung materials kasi, hiwalay yan. Iba yung purchase sa issuance ng materials. Pag purchase yan, hindi pa yan nalalagay sa production. Pero pag in-issue mo na, dun pa lang malalagay sa production.
Pero ang labor, pagka-labor mo pa lang, all about production na yan. Okay? So meron ka pong unfavorable rate variance. So ano ulit sabi natin pag unfavorable yan or adverse variance? Debit variance yan. So pansin nyo, naka-debit silang dalawa. Tapos yung work in progress mo, 55,755, naka-debit na yan kasi inisyo mo na yan for production. No? Kumbaga ba, inventaryo mo na yan. Tapos meron ka na namang accrued payroll. No? Accrued payroll na 57,226. Alright. So, yan lang naman po yun, no? Sir, paano naman po natin i-close yung mga variances na yan? Alam mo na meron ka ng mga favorable and unfavorable variances. Kung ito-total mo yan, meron kang net favorable variance. Siyempre, pinakamalaki pa rin yung favorable mo na price variance. No? Kaya ang natira na lang sa kanya, 1,534 na favorable variance. Total or net. Again, kapag favorable yan or credit variance, deducted yan from COGS. So, dapat mababawasan yung cost of goods. Tanong, paano kung immaterial yung variance na yan? Example, sa company, yung 1,534 na variance nila, immaterial yan. Ang treatment kapag immaterial, close mo lahat yan sa cost of goods sold. Diba? Paano kung silent? Ang pinaka-common treatment, i-close mo lahat sa cost of goods. Mamaya, iba kasi ang treatment kapag material yung variance. Ngayon, assume natin, immaterial yan. Close mo lahat sa cost of goods sold. Paano ngayon ang magiging closing entries ng mga variances natin? Yung material price variance, naka-debit na ngayon. Pero yung materials quantity, labor rate variance, labor efficiency variance, naka-credit na ngayon. Kanina, sa journal entry natin, diba, naka-debit sila eh. Kasi debit variance, unfavorable variance eh. Ito naka-credit. Diba? Pero pag closing ka na, baliktad na yan. Yung credit magiging debit na. Yung debit magiging credit na. Tapos, yung difference nila, diba? Kung ano man yung balancing figure, ilalagay mo lahat sa cost of goods sold na 1,534. Immaterial yan. Kasi, kaya i-charge mo lahat sa cost of goods sold. Okay? No? Eh sir, paano naman po kung material yung variances? I-charge mo yan proportionately sa ending balance ng cost of goods sold, work in progress, and finished goods. Okay? So, for example, anong ending balance ng cost of goods sold, WIP, and finished goods? No? Kapansin-pansin, sir, wala pong raw materials dito, walang raw materials. Again, ang concern kasi natin sa variances is production. No? We're talking about production here. Ang raw materials kasi, no, usually, raw materials pa lang yan. Okay? So mamaya, pasadahan natin yan. Basta, kapag material yun, yung variance, charge mo yan proportionately sa ending balances ng cost of goods sold, WIP, and finished goods. Walang raw materials. Okay? So anong ratio niya? 30 over 90, 33.33%, 40 over 90, and 20 over 90. Ilan yung i-allocate mo kanina na net variance? 1,534. So i-multiply mo dyan, gamit yung ratio, no, allocation ng cost of goods sold, 511, WIP is 682, and finished goods, 341. So i-allocate mo lang siya proportionally. So, ganun ulit. No, dun sa journal entry natin kanina. Diba? Closing entries na ngayon. So, pero ngayon, paghahati-hatian na ng cost of goods sold, work in process, and finished goods yung 1,530. What if? Now, what if ang tanong sa problem? What is the ending balance of cost of goods sold after closing all variances? Assuming material yung mga variances. Ano yung ending balance ng cost of goods sold? No? Hindi na yan 30,000. Kasi yung cost of goods sold mo, nabawasan ng 511.
Ano ulit ang treatment natin kapag favorable or credit variance? Deducted from costs. So tama lang, ano bang normal or ano ba ang normal balance ng cost of goods sold? Di ba debit? Ang normal balance ng cost of goods sold is debit kasi expense yan. Eh binawasan mo, nag-credit ka eh. So 300 or 30K minus 511, 29,489 na lang yung cost of goods sold. Na pwede nyo itong ma-meet sa mga susunod or advanced topics na. Kasi what if ending balance na yung tinanong sa'yo ng cost of goods sold after considering all the variances or after closing all variances? E paano kung material yung variance? E disproportionate to yun. No? Okay, so concept. Concept is the key. Hindi mo kailangan ma-solve lahat. Ang kailangan mo lang, matutunan ano yung basic concept. Okay? Good, good. Now, dito sa Fury question. A large labor efficiency variance is prorated to which of the following at year? You can pause this video and answer na lang, no? Okay? So may sagot na ba? Remember, large yan. Pag sinabi mong large, significant yan. Material yan. Kaya, prorated yan sa letter dog, work in process inventory, finished goods, and cost of goods sold. Na again, walang raw materials because carried yan at actual purchase cost. It represents materials na hindi pa nagagamit sa production. Hence, wala pang efficiency or usage variance na na-occur. Kasi na-carried ang raw materials mo sa actual purchase cost. Kung magkano yung cost, yun yung value ng raw materials inventory mo. Siyempre, pag purchase cost yan, wala pang production yan. Eh, ang usapan natin, variances are tied to production activity. So, dapat i-proportionate mo lang sila sa kung ano yung relevant sa production. Kung ano yung nasa production. O work in progress, nasa production yan. Finished goods, tapos nang ma-produce. Diba? Tapos na production dyan. Cost of goods sold, ganun din. Tapos na yung production, kaya ibebenta mo na. So, tied up sila sa production activity. Alright? And last Fury question, the journal entry to record the direct materials quantity variance may be recorded. So, you can pause this video and answer the question. Yung sagot, letter B. Okay? Again, ang tanong, ano daw yung journal entry kapag i-record mo na yung material quantity variance? We're talking about quantity here. No? Diba? Na ipakita ko kanina yung journal entry kapag nag-purchase ka ng materials kapag as compared kapag nag-issue ka ng materials. Kapag na-issue mo na yung materials, dun ka lang magkakaroon ng materials quantity variance na letter kapag na-issue na siya sa production. Okay? So, ang sagot, letter. So, dyan nagtatapos no, yung standard costing and variance analysis natin, part 2. No? So, thank you. No? Sana marami kang natutunan. And good luck sa topic na ito. Muli, si Sir Bon ito, nanlalambing, pa-subscribe naman ako kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Okay? Thank you so much sa support and see you when I see you. Bye-bye!